Noon lamang Sabado, July 6, nahuli na ng La Union PNP sa kanilang tahanan sa Sual, Pangasinan ang isa sa 4 na suspect sa insidente ng pagbaril at pagpatay sa pahinante ng tanker na hinijack sa kahabaan ng Amlang Road, Rosario, La Union gabi noong July 4. Doon po, yung ating mga witness po, doon po nila itinuro yung bahay, I think, yung lugar na yon. Doon po nila itinuro na nakatira yung suspect natin. Ikinatuwa naman ni Michelle, asawa ng nasawing pahinante, ang pagkakahuli ng isa sa kanila. Malaking hustisya na yan para sa asawa ko. Sana sa 3 bumaril sa asawa ko, sumuko na kayo sa pulis para mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng asawa ko. Patuloy naman ang pagtugis nila sa 3 pang natitirang mga suspect na hindi na muna pinangalanan. Samantala, matapos ang halos 3 araw sa ospital ng nailigtas na driver ng tanker, kagabi July 7, binawian na rin ito ng buhay dahil din sa tama ng bala. Isa pong kawalan yan, yung pagkamatay ng ating driver dahil mas maganda po sana kung siya ay buhay at maituturo yung mismong mga salarin. However, malakas pa rin naman po ang ating kaso laban sa mga suspect dahil meron po tayong mga witnesses . Iba't ibang anggulo naman ang tinitignan ng mga otoridad sa naturang krimen, kabilang na ang inside job. Tignan po natin yung bagay na yan, kung ito pa talaga ay inside job o alam po ba nila na talagang may transaction na ganyan o pinara lang talaga nila by chance. Sinisili pa po natin yung iba nilang kasama o iba nilang katransaksyon sa pagbebenta ng langis or gasolina. Kasi yun nga po, gusto natin makita kung sino po yung pagdadalhan nila dapat ng truck na yan o ng langis na yan. Samantala, sa pagkakabawi ng na-hijack na tanker, nadiskubre namang walang nabawas sa higit 20,000 liters na laman nito. Sa ngayon ay hustisya pa rin ang sigaw ng mga kapamilya ng mga biktima. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.